Ang lakas ng loob mo, Ye Chen. Pumapatay ng kapwa-miyembro, ng aapi ng babaeng disipulo. Ayon sa mga batas ng Shaoyang Sect, tatanggalin ang iyong ugat, at itatapon sa sekta. Tumigil na kayo, hindi ba pwedeng matulog ng maayos? Aray, ang sakit. Ano ba ito? Nag-time travel ba ako? At naging isang disipulo, na pinagplanuhan ng senior sister, at ng batang master ng sekta. Tapos na ang buhay ko. Hindi naman siguro ako mamamatay agad, di ba, Ye Chen? May gana ka pang matulog. Narinig mo ba ng malinaw ang hatol kanina? May reklamo ka ba? Nadetect ang matinding emosyon. Nagising ang sistema ng pag-edit ng pagkakakilanlan. Sistema ng pag-edit ng background. Hanggat may sapat na puntos sa pag-edit, pwede nang i-edit ang pagkakakilanlan. Nadetect na nasa kritikal na kalagayan ang host. Ngayon ay ipinapadala ang starter gift pack. Pakiusap, pumili ng pagkakakilanlan ang host. Siyempre, dapat mas mataas ang antas ng pagkakakilanlan. Pipiliin ko ang ikapitong prinsipe. Ina-edit ang pagkakakilanlan. Pagtutol. Ano ba ang pwede kong tutulan? Sasabihin ko na hindi ko ginawa ang mga iyon. Maniniwala ba kayo? Ye Chen, kahapon, binugbog mo ako. May balak kang gumawa ng masama. Nahuli ka ni Kuya Lee. Kaya't malupit mo siyang pinatay. Salamat sa tulong ng batang Panginoon. Kung hindi, tiyak na ako'y mamaltrato ng maliit na taong ito. Nakita ko mismo ang pangyayari. Ano ang ikinakaila mo? Hindi ba't ang batang Panginoon ay hindi magsisinungaling sa'yo, Ye Chen? Ang iyong mga kasalanan ay may malinaw na ebidensya. Mu Fan, tanggalin mo na ang kanyang ugat at buto. Ye Chen, huwag ka nang magpumiglas. Ibigay mo na ang iyong pinakamataas na ugat at buto. Bibigyan kita ng buong pamilya. Gusto mo ang aking pinakamataas na ugat at buto? Karapat-dapat ka ba? Malapit ka nang mamatay pero matapang ka pa rin. Naghahanap ka ng kamatayan. Ye Chen, mayroon ka pa bang huling habilin? Mu Fan, magbabayad ka para sa lahat ng ginawa mo ngayon. Magbabayad ka para sa lahat ng ginawa mo ngayon. Ama, gusto kong itago ang aking pagkakakilanlan. Pupunta ako sa Shaoyang Sect para mag-ensayo ng 2 taon. Sana'y payagan mo ako, Ama. Sige. Ang agila ay dapat lumipad sa kalangitan. Lumaki na ang aking anak. Ipapadala ko si Washo. Susundan kita at poprotektahan. Mag-ingat ka sa pag-alis. Maraming salamat, Ama. Hindi ko kayo bibigwin. Batang Panginoon. Walang galang. Sino ang naglakas loob na saktan ng Panginoon ng Shaoyang Sect? Lumabas ka. Mahal na prinsipe. Huli ang pagdating ni Washo upang iligtas kayo. Patawarin po ninyo ako, mahal na prinsipe. Ano? Mahal na prinsipe. Tumayo ka na. Mahal na prinsipe, ito ang Gui Yuandan. Mabilis na gumaling mula sa sugat. Sino ka? Paano ka naglakas loob na pumasok sa Shaoyang Sect ko? Ako ay si Wuzhou, ang lihim na bantay ng maharlikang pamilya ng Daxia. Ye Chen, ay ang ikapitong prinsipe ng Daxia. Imposible. Paano siya magiging ikapitong prinsipe ng Daxia? Imposible ito. Ikapitong prinsipe ng Daxia. Ito, Ginoong Washo. Mayroon bang hindi pagkakaintindihan dito? Si Ye Chen, isa lamang siyang karaniwang disipulo ng aming Shaoyang Sect. Tumahimik. Tinututulan mo ba ako, ang pagkakakilanlan ng maharlikang pamilya ng Daxia? Mo Wengui. Napakalakas ng loob mo, na manggahas na apihin ang ikapitong prinsipe ng Daxia. Hindi ko magagawa. Ito ay isang pagkakamali lang. Pagkakamali. Ang mga sugat sa katawan ng ating mahal na prinsipe, ay isa ring pagkakamali. 无咒杀死少阳宗宗主莫问归，获得编辑点200。 Ama. Hamak na tao, ikaw ang nandaya sa akin. Ye Chen, hindi. Kamahalan. Siya ang nagunjok sa akin. Wala akong alam, talaga. Patawarin niyo po ako. Kamahalan, hindi po totoo. Si Mo Fan ang may gusto ng inyong lakas. Kaya ako nagplano. Si Mo Fan ang may kasalanan. Kamahalan, ano ang gagawin sa dalawang ito? Patayin sila. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang ate ko ay isang disipulo ng dakilang elder ng Wang Xian Sect. Kung papatayin mo ako, hindi ka nila palalampasin. Walang galang.
Ginoo, iniinsulto mo ba ang aming Shaoyang sect na parang walang tao rito? Wenbui. Patay. HMPH. Sino ka ba? Bakit ka basta pumasok sa aming Shaoyang sect? Pinaslang ang aming pinuno, ginawa ang paglipol sa aming angkan. Ang maharlikang pamilya ng Daksha, pinuno ng mga lihim na bantay. Wuzhou, ang maharlikang pamilya ng Daksha. Ako si Baiyu, isang matandang alipin. Hindi ko nakilala ang isang dakilang tao. Hindi ko alam kung kailan. Nagalit ang inyong kataas-taasan. Pakiusap, ipaliwanag. Nagalit. Ang inyong sekta ay nag-akusa at nangapi. Nais ninyong kunin ang buto ng ikapitong prinsipe ng Daksha. Ang ganitong gawain ay sapat na upang lipulin ang buong sekta. Mufan, totoo ito. Paano ninyo nagawang saktan ng prinsipe? Prinsipe, ang aming sekta ng Shaoyang, walang balak na magkasala sa mga maharlika. Patay na ang pinuno. Maaari bang magpakita ng awa? Bigyan mo ng pagkakataon ng Shaoyang sect na mabuhay. Kung hindi dahil sa paglantad ng aking pagkakakilanlan ngayon, ang nakahiga dito ngayon ay ako, si Ye Chen. Hindi ako isang santo. Wala akong hilig na gumanti ng kabutihan sa masama. Washo. Narito ako. Lahat ayusin na. Kamahalan. Ang inyong katauhan ay marangal. Ngunit ang aming Shaoyang sect ay hindi basta-basta tinatapakan. Kung ipipilit nyo pa rin, kamahalan. Huwag nyo akong sisihin kung magiging bastos ako. Maingay.若杀死少阳宗白月，获得边境点200。若杀死少阳宗有亲使莫凡，获得边境点数900。 Kamahalan, napatay na ang pangunahing kalaban. Marumi ang lugar na ito. Hindi tayo dapat magtagal. Babalik na ba tayo sa palasyo? Pumanaw na ang emperador. Kailangang bumalik agad. Ano? Ganito na ang naging kalagayan. Matagal nang wala sa Maynila ang mahal na prinsipe. Tiyak na naging tamad ang mga tauhan sa ilalim niya. Napabayan ang pamamahala. Akala ko noon, nag-imbento ako ng napakagaling na pagkakakilanlan. Akala ko makaka-relax na ako pagbalik, pero bigla namang namatay ang matandang emperador. Wala bang mangyayaring masama? Mahal na prinsipe, ikaw nga talaga. Sa wakas ay bumalik ka na. Fubo, tumayo ka na. Pagkatapos pumanaw ng emperador, lahat ng mga prinsipe ay laban sa ating pamilya. Hindi na makalabas ang prinsesa. Ano ang sitwasyon sa lungsod ngayon? Malakas ang impluensya ng pamilya ng unang prinsipe. Ang ika-4 na prinsipe ay may suporta ng Wang Shenzong. Ang ika-5 at ika-8 prinsipe ay anak ng reyna. Ang pinakakailangang bantayan ngayon ay ang unang prinsipe. Matagal na niyang kinikimkim ang galit sa inyo. Kapag bumalik kayo, siguradong gagawa siya ng problema. HMPH, huwag kang mag-alala. Isa lang siyang malaking prinsipe. Hindi ko siya pinapansin. Malakas ang impluensya ng kanyang ina, tama ba? Pasensya na. Ang pinaka hindi ko kailangan ay ang koneksyon sa likod, sistema. Mayroon bang angkop para sa akin ngayon na maaring ay edit na pagkakakilanlan? Pakiusap, pumili ng pagkakakilanlan, host. Tagapagbantay ng nakatagong dragon. Maganda ang pagkakakilanlan na ito, pero hindi pa sapat ang lakas nito. Pinipili ko ang dakilang lupain ng simula, anak ng banal na babae. Ang iyong ina na si Xia Qingyi ay ang banal na babae ng Taichu Holy Land. Nagkataong nakilala ang Emperor Xia. Nang ipanganak ang ika-9 na prinsesa, pinatay siya ng ina ng unang prinsipe. Ang Taichu Holy Land ay patuloy na naghahanap ng banal na babae at ng kanyang mga supling. Matagumpay na pinagsama. Ang pagsasama ng pagkakakilanlan ay nag-trigger ng nakatagong kondisyon. Minana ang Taichu Chaos Sutra. Binabati kita, host, nakuha mo ang iniwan ng banal na babae. Matagumpay na nagising ang pisikal na katawan ng Chaos Immortal. Binabati kita, host, ang iyong kapangyarihan ay tumaas sa antas ng Yuan Ying.
Mahal na prinsipe, ang ikapitong prinsipe ay, bumalik na siya. Ang suwail na anak na ito, may lakas pa siyang bumalik. Bigla siyang bumalik. Narinig kaya niya, na ipapasa ng ama ang trono sa kanya, kaya ba natin? Unahan na siya. Zhou Xiao. Narito ako, ngayong gabi. Dalhin mo ang ulo ni Ye Chen sa akin. Nauunawaan ko. Dumating ka sa tamang oras. Saktong makakapagsanay ako. Sino ang nagpadala sa'yo? Talagang tapat na aso. Ikaw pala ay may kapangyarihan ng Yuan Ying. Sayang. Huli na ang iyong kaalaman. Nagpadala ng ganitong walang kwenta, para patayin ako. Mahal kong kapatid na hari, napaka-atet mo naman. Kamusta? Bumalik na ba si Zhou Xiao? Kamahalan, si Zhou Xiao ay, namatay na ang kanyang ilaw ng kaluluwa. Ano? Ang pagkakakilanlan ni Xia Qingyi noon, laging isang misteryo. Sa tingin mo ba siya ay may, espesyal na pagkakakilanlan, na iniwan para sa ikapitong prinsipe? Tumahimik ka. Huwag mong banggitin ang babaeng iyon. Noong dinala siya ni ama pabalik, pinabayaan niya ang aking ina. Pagkatapos, sinamantala ng ina, ang kahinaan ni Ye Qing at lihim na kumilos. Nagngalit ang ama, pinatalsik ang ina. Lahat ng ito ay dahil sa lason na babae. Si Ye Chen at Ye Qing ay mga traidor din. Dapat ba tayong magpadala ng tao ulit? Hindi na kailangan. Ilang araw pa, ay ang araw ng libing ni ama. Sa oras na iyon, Prinsesa, bumalik na tayo agad. Bihira lang makabalik si kuya. Kailangan kong pumili ng magandang regalo para sa kanya. Aba, kanino bang anak ito? Samahan mo kami at uminom ng isang baso. Sa liwanag ng araw, ano ang balak nyo? Tumabi ka. Ang daan sa ilalim ng palasyo. Pagmamay-ari nyo ba ito? Ito ang kagalang-galang na prinsesa. Oh, kaya pala ikaw ang ikasyam na prinsesa. Narinig ko na ang iyong walang silbing ikapitong kapatid na prinsipe ay bumalik na. Huwag mong insultuhan ang aking kapatid na prinsipe. Awo, sampilan mo siya para sa akin. Turuan ng leksyon ang mga bastos na taong ito. Awo. Isa siyang malapit ng maging tagapagtatag ng pundasyon. Hindi man lang makayanan. Kahit isang galaw ng haring ito, binibini. Wala nang istorbo ngayon. Sumama ka na sa akin. HMPH. HMPH. Aking kapatid na babae. Ikaw rin ba ang may karapatang humawak nito? Kapatid na hari. Limang dalubhasa sa gintong core. Tapos na tayo. Isang grupo ng mga inutil. Kayo lang ba ang inaasahan? Kapatid na hari. Ang lakas ng ikapitong prinsipe. Napakalakas niya. Wala nang problema si Chinga. Nasaktan ka ba? Hindi. Ang kanyang lakas, napakalakas na niya ngayon. Ye Chen. Malakas na siya ngayon. Baka mas mabuti pang pag-isipan muna natin ito. Huwag kalimutan, kailangan mo pa rin kami, ang suporta ng Wang Xian Sect. Kung manggahas kang kumilos, mamamatay ka. May malakas pang tagapagtanggol siya. May kinalaman ba ito sa ina ni Ye Chen? Ano ang gagawin natin ngayon?
Kuya. Siguradong may paraan si kuya. Puntahan natin siya. Sa wakas, natagpuan ang dugo ng banal na babae. Hindi ko papayagan na may mangyaring hindi inaasahan. Kuya, huwag ka nang magalit. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pagkakamali. Paanong magkakamali ang prinsesa? Sa ganitong panahon, naglalakad-lakad ka pa rin. Hindi ba sapat na kapansin-pansin ang target? Hindi naman. Ako, 5 taon na tayong hindi nagkita. Gusto ko lang sanang pumili ng regalo para sa'yo. Ayos na. Ang laki-laki mo na. Iyak ka ng iyak. Hindi ka ba nahihiya? Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Kung hindi ako dumating ngayon, ano ang gagawin mo? Pero dumating ka naman ngayon, kuya. Sa susunod na lalabas, siguradong magdadala ako ng sapat na mga bantay. Huwag ka nang magalit. Ikaw talaga. Alam ko naman na ikaw ang pinakamahusay, kuya. Mga mahal na prinsipe, may balita mula sa palasyo. Ano iyon? Sinabi nila na bukas ay araw ng libing ng kanyang kamahalan. Sa oras na iyon, lahat ng prinsipe at prinsesa ay kailangang dumalo sa libing. Paano si Ginoong Washo? Sasama ka rin ba sa amin? Ito. Sinabi nila na ako ang mamahala sa pagbabantay sa palasyo. Baka ang ibang mga prinsipe ay may ibang plano. Tayo pa rin. Dapat ba tayong maghanda ng maaga? Sinadya kang ilayo. Mukhang may magandang palabas na naghihintay sa akin. Ano ang gagawin natin ngayon? Hintayin na lang natin ang mangyayari. Gusto kong makita kung anong kalokohan ang gagawin nila. Hindi ko alam kung kailan darating ang mga tao mula sa Taichu Holy Land. Mukhang dumating na sila. Talagang inaabangan ko ang magandang palabas bukas. Sana. Huwag mo akong biguin. Dumating na ang tamang oras. Pumasok ang mga prinsipe at prinsesa sa bulwagan. Magluksa. Ginawa itong komplikado. Yuko, yumuko. Mga prinsipe, mag-alay ng insenso. Pakiusapan ng ikapitong prinsipe na mag-alay ng insenso. Sandali lang. Ikaw, ikapito, ikaw mismo ang humiling na umalis sa Beijing. 5 taon ka nang wala sa labas. 5 taon na. Hindi mo nakita si ama, hindi ba? Oo. 5 taon na nga. Si ama palaging nag-aalala sa'yo. Bakit hindi? Kita ipadala para samahan si ama. Para maipakita natin ang ating pagmamahal at paggalang. Kuya. Anong ibig mong sabihin? Tumahimik ka. Hindi ikaw ang dapat magsalita. Pito. Ikaw ba'y sumasang-ayon? O gusto mong ihatid kita? Ang ibig sabihin ni kuya. Maglalakas loob kang kumilos laban sa akin sa harap ng libingan ng ama. Ngayong araw. Gagawin ko ito para sa ama. Magdadagdag ako ng isa pang kasama sa libingan. Dagwang espada. Lumabas na siya. Kumilos na. Ye Chen. Ibalik mo ang buhay ng kapatid kong babae. Paano ito posible? Magkapatid na babae, parehong mga hanggal na walang kapantay. Ye Chen. Ngayon, papatayin kita. Akala mo dahil uminom ka ng Radiant Blood Pill, ay mapapatay mo na ako, tanga. Halika, nasaan ang mga tago-bantay? Kayo. Akala nyo ba madali akong takutin? Ang banal na lugar ng Taichu, talagang may lakas. Gumalaw kay Ye Chen. Patay. Ako ay tao ng Wang Xianzong, kaya ano?
Nangangahas kang galawin ako, hindi ka palalampasin ng aking guro. Akala mo ba natatakot ako? Ye Chen, tumigil. Ye Chen, tumigil. 恭喜宿主杀死柳青霜，获得编辑点500。 Walang galang, hindi ba sinabi kong tumigil ka? Ang dakilang siya imperyo ba ay, hinahamon ng aking Taichu banal na lupain. Nagkamali ka, Ginoo, wala akong intensyon na mang-insulto. Ang ibig sabihin ng Taichu Holy Land, HMPH, maling akala, kung gayon, ang banal na babae ng Taichu Holy Land, na namatay sa Daksha. Hindi ba dapat kayong magpaliwanag sa akin? Ano, paano? Hindi ba noong mga panahong iyon, ang babaeng nanganak kay Ye Chen, ay isang santa, ito ay isang aksidente lamang. Noong tag-init, hindi, ang santa ay dahil, noong ipinanganak niya ang ikasyam na prinsesa, namatay sa panganganak. Aksidente. Ngayon, inaapi ninyo, ang dugo ng santa, aksidente rin ba iyon, si Ina? Namatay ba siya dahil sa panganganak sa akin? Tagapamahala ng loob ng Taichu Holy Land, Xia Wanyu, pagbati sa binata at dalaga. Kaya pala, ang ina pala, may ganitong pagkakakilanlan, tumayo ka na. Noong dumating ang banal na babae, sa dakilang siya para sa pagsasanay, hindi na siya bumalik sa banal na lugar, nawala ang balita tungkol sa kanya sa banal na lugar. Pagkatapos, biglang namatay ang ilaw ng kaluluwa ng banal na babae. Sa loob ng maraming taon, patuloy kaming naghahanap ng dugo ng banal na babae, hanggang kamakailan lang, sa wakas natagpuan kita, ngunit, ang mga taong ito ay ganito kasama sa iyo, basta't mag-utos ka lang, papatayin ko silang lahat. Hindi pwede. Ye Chen, ang Daksha ang iyong ugat. Hayaan mo na ang mga taong ito. Ngunit, kailangang mamatay si Ye Xiong. Ye Chen, siya ay iyong nakatatandang kapatid. Ikapitong kapatid, nagkamali ako, sa ating pagiging, sa dugo ng pamilyang Ye, patawarin mo ako. Sa tingin nyo, kung ako ang mahulog sa kanyang mga kamay ngayon, patawarin niya ba ako at si Chinga? Lolo, ang bansa ay hindi maaaring walang hari kahit isang araw. Sino ang susunod na magiging emperador? May desisyon na ba ang ninuno? May iniwang huling habilin ng kanyang kamahalan bago siya pumanaw. Utang na salita ng kanyang kamahalan. Ang trono ay ipapasa kay Prinsipe Ye Chen. Ngunit matagal nang wala sa kabisera si Ye Chen. At bata pa siya. Kailangan pa niyang magpakadalubhasa, kaya bago opisyal na maupo sa trono, ipinagkatiwala muna sa kanya, ang pamamahala at pagsasanay ng hukbong hilaga, matandang ninuno. Paano naman kami? Anong mangyayari sa aming magkakapatid? Ang tanggapan ng pamilya ay pipili ng masaganang lupain para sa bawat isa sa inyo. Sa oras na iyon, maaari na kayong umalis ng kabisera, pumunta sa inyong nasasakupan, mamuhay ng marangya. Ngunit, mayroon kang pagtutol. Susunod po ako.